Hi, magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 17 January 2026. It's 7:20 in the evening. Kagabi, ang pinag-usapan natin ay yung part 1 of the Orly Gotesa and the Ramil Madriaga connection. At supposed to be, isusunod natin dyan yung Orly Gotesa and the Ramil Madriaga connection part 2. Pero para maintindihan natin, para mas madali nating unawain kung ano yung part 2 nung episode ng tinalakay natin kahapon, kailangan na pag-usapan muna natin ngayon, ipaliwanag ko muna sa inyo sa maiksing panahon, sa madaling intindihing paraan, itong Marcoleta and the Defensor connection. Okay, bago tayo pumunta dyan, nais ko lang ipaalam, ipabatid sa inyo sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay. Meron na tayong bagong YouTube channel. Hanapin nyo lang yung Captor TV. Ito, ginawa natin sang-ayon dun sa mungkahi ng ilang mga taga-subaybay natin, lalong-lalo na dito sa kaibigan ko, matalik kong kaibigan na si dating Sangguniang Bayan member Felix Ampeli Zimara. So ulitin ko, may bago na tayong YouTube channel, Captor TV, Captor with a K. At dito po sa mga talakayan natin, huwag niyong kalimutan mag-like at i-share na rin natin upang sa ganun lumawak pa, dumami pa yung ating mga kababayan na mabigyan natin ng mga impormasyon upang sa ganun ay malaman nila kung ano talaga yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, lalong-lalo na sa ating politika. Mas madali nilang maintindihan at maunawaan kung ano yung mga nangyayari. Okay, ano itong Marcoleta and Defensor connection? Okay, alam natin, when I say Marcoleta, I am referring to Senator Rodante Marcoleta. At when I say Defensor, we are referring to Mike Defensor. Okay, punta muna tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Nung pumutok itong flood control scandal, ang kasalukuyang chairman noon ng Senate Blue Ribbon Committee ay itong si Senator Rodante Marcoleta. At siya ang nagpasimula para maimbestigahan ang iskandal na ito in light of legislation dyan sa upper chamber, dyan sa Senado. Matatandaan natin na noong si Senator Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, dinala niya dyan bilang witness, resource person, resource speaker, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Maliwanag na sa atin ngayon na merong at least 3 dahilan kung bakit iprinisinta dyan si mag-asawang Diskaya para tumistigo dyan sa Senado. Ang maliwanag na unang dahilan dyan is para magpangalan sila ng mga politiko na nakinabang dyan sa flood control scandal. At ito, yung obserbasyon ng marami. Papangalanan nila yung mga politiko na malapit kay House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez, na ginawa nga nila. Pero it turned out, along the stretch, along the way, itong one of the very purposes kung bakit tumistigo yung mga Diskaya, na pangalanan lamang yung mga politiko na malapit kay Martin Romualdez. Ang nangyari, kabaliktaran, ang nadawit dyan ngayon, yung mga malalapit sa Duterte camp, hindi lang dyan sa House of Representatives, kundi nadamay na rin yung mga senador dyan sa Senado na malalapit kay Vice President Sara Duterte at malalapit kay dating President Rodrigo Roa Duterte, to the likes of Tis Escudero, Bong Revilla Jr., Joel Villanueva, at si Jinggoy Estrada. So, yung purpose para tumistigo, tumistigo itong mag-asawang Diskaya
it went wrong, it went sour. Pangalawang dahilan dyan, malinaw at maliwanag na dahilan bakit pumunta yung mag-asawang Diskaya dyan sa Blue Ribbon Committee investigation ay para magbigay ng pahayag na yung flood control scandal ay nangyari lamang noong 2022 onward. Bakit 2022 onward? Kasi ito yung panahon na presidente na si Bongbong Marcos. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, imbes na 22 to 25, 2022 to 2025, 2022 or onward lamang yung pinag-uusapan, biglang umatras, naging retroactive itong testimony ng mag-asawang Diskaya at nagsimula ito sa 2016. Eto, biglang nalaman tuloy ng the Filipinos at large na hindi pala 2022 to 2025 lang yung flood control scandal, kundi nagsimula yan 2016 sa buong termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dito na naman, it's another blunder. It turned sour. Hindi pumunta dun sa inaasahang resulta. Sa halip na 2022 hanggang onward lang yan, umatras, naging retroactive yung testimony ni Curly at ni Sara Diskaya. At eto ngayon, sumentro na ngayon yung investigasyon doon sa naging termino ni Digong. Okay, and the third reason, the third obvious reason, bakit tumistigo yun yung mga Diskaya? Upang sila na sana yung maging state witness na sana sila, pero hindi din yun ang nangyari. Kasi ang nangyari, sila yung nadiin, at yung iba, ang mga naging state witness. Sa ngayon, yung napag-uusapan ng mga state witnesses ngayon ay I think sina Yusek Bernardo, sina Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, and so forth and so on. So the very purpose of presenting the couple Diskaya dyan sa Senate to testify, according to purpose, all went sour. This is a technical or political blunder. Ang sabi nga ng mga maraming nag-oobserba, lalo na itong mga matatalinong mga political analyst natin, this is a technical and political blunder in the side of BP Sara in general, and in particular, it's a technical and political blunder, kapalpakan ito ni Rodante Marcoleta. Now, dahil itong mga Diskaya na supposed to be ay magpapangalan ng mga kongresista na malalapit kay dating House Speaker Martin Romualdez, ay hindi nagtagumpay. Sa halip, ang lumutang dyan ay yung mga senador at mga kongresista na malalapit dito sa kampo ni Sara Duterte. Kailangan nila ng isang witness uli to pinpoint and eventually to pin down the former Speaker Martin Romualdez. Okay, eto na ngayon. Out of the blue, there is this one former Philippine Marine Sergeant in the person of Orly Gutesa na according to his statement, nung nandyan na sa Senado, ay nagtrabaho siya kay Saldico during the period of December 5, 2024 up to August 5 of 2025. At sabi niya, nung malaman niya na yung palang mga pera na itinatransport niya from the house, from the condominium of Congressman Saldico papunta kung saan-saan, ay nung napag-alaman niya na ito pala ay fruit of the evil tree, na ito na yung pera na pinag-uusapan dyan sa flood control scandal. Ang sabi niya, umalis siya kay Saldico at nagpasya siya na ilahad ang kanyang mga nalalaman, at ang kanyang nilapitan ay si Mike Defensor, at si Mike Defensor, according to the declaration of Rodante Marcoleta, tumawag mismo si Mike Defensor sa kanya. I'm referring to Marcoleta. Kaya nabuo yung plano na iharap nila si Sergeant Orly Gutesa as a surprise witness dyan sa Blue Ribbon Committee
investigation. Okay, dito lumabas yung pangalan ni Mike Defensor. Okay, sino ba itong si Mike Defensor? Bakit siya ang nilapitan ni Orly Gutesa upang sa ganun ay isiwalat niya ang kanyang nalalaman tungkol dyan sa operation ni Saldico? Si Mike Defensor, we will make this very short, ay dating city councilor dyan sa Quezon City, and then later on naging congressman, naging Secretary of Department of Environment and Natural Resources, naging Executive Secretary nga din yata ito ni Gloria Macapagal Arroyo when GMA was still the president of this country. So madaling sabi, itong si Mike Defensor ay hindi bago sa politics, batikan na ito. At ito ay malapit na kaalyado ni Gloria Macapagal Arroyo mula pa nung Presidente si Gloria hanggang sa mga panahon ito. Okay. Dito ngayon nakiliti yung isip ng maraming Pilipino, lalong-lalo na yung mga medyo mas may edad sa akin at yung medyo mas bata sa akin, kasi mga kaibigan, may edad na tayo. Naalala nila that 20 years or so, 20 taon na ang nakakaraan, ang pangalan ni Mike Defensor ay lumabas na naman sa ganitong pagkakataon. I am referring to the ongoing investigation in the Senate in as far as the flood control scandal is concerned. Maalala nila at maalala ko, madami kaming nakakaalala na meron din noon mga pagdinig dyan sa Senado at biglang may lumabas na testigo na ang naglabas ng testigo na yan ay si Mike Defensor na naman. Tandaan nyo si Orly Gutesa inilabas na testigo dyan sa Senate dahil dyan sa flood control, dahil na naman kay Mike Defensor. Okay, I will walk you through something like 20 years ago. Bakit itong si Mike Defensor tuwing may fake, tuwing may alanganin, tuwing may testigo na ang hirap paniwalaan ang kanyang sinasabi, ay lumalabas itong si Mike Defensor? Okay. During the presidency of Gloria Macapagal Arroyo, that's 2001 up to 2010, 9 years siyang presidente. Saka na natin ipaliwanag kung bakit naging 9 years. During the presidency of GMA, her staunch critic, her staunch political opponent is no less than Senator Ping Lacson. Neophyte na senador si Senator Ping Lacson noon. Si Gloria Macapagal Arroyo ay idinawit, inakusahan ni Senator Ping Lacson sa magkakaibang panahon na magkakaibang anomalya. Number one, unang-una dyan na idinawit, na inakusahan ni Senator Ping Lacson, yung si Gloria Macapagal Arroyo at ang kanyang pamilya. Unang-una, dito yung Jose Pidal case. This is about a bank account. Isa pa dyan, yung the fertilizer scam. Isa pa dito yung the PCSO, the Philippine Charity Stakes Office scandal. Nandyan yung fertilizer scam, nandyan yung ZTE band. Nadamay nga dito yung isang mataas na opisyal dyan sa Mandaluyong at anak yata ng dating House Speaker na taga dyan sa Pangasinan. At isa pang issue na inakusahan ni Senator Ping Lacson, itong si Gloria Macapagal Arroyo during the presidency of GMA, is yung pagbili ng helicopter dyan sa PNP. Sa halip na brand new, ang binili na Gloria ay second hand. With all these scandals, the fertilizer scam, the PCSO scam, the Jose Pidal case, the ZTE broadband deal, this helicopter fiasco, and so forth and so on, inatake ni Senator Ping Lacson si President Gloria Macapagal Arroyo dyan sa Senate mismo. This investigation went and on and on and on. Ang ganda, organized, kompleto sa ebidensya si Senator Lacson, at dumating yung time na halos hindi na malusutan ni Gloria Arroyo itong mga accusation ni Senator Ping Lacson. Knowing, kilala nyo naman si Senator Ping, pag umatake, organized, maganda, systematic, kompleto yan sa ebidensya. But, twist of fate, biglang lumabas itong Mike Defensor at nagdala siya ng witness dyan sa investigation, dyan sa Senate against Gloria Macapagal Arroyo. Yang witness na yan
tumestigo laban kay Ping Lacson. The name of that witness, if not I'm not mistaken, si Ador Mawanay Marquez yata apelyido nito, alias niya yung Ador Mawanay. At ang witness na ito, ang ginawa niya, nagbigay siya ng testimonya, nagbigay siya ng mga pahayag na si Ping Lacson ay involved sa kidnapping, si Ping Lacson ay may tinatagong dollar account, and so forth and so on. Hanggang sa sitwasyon na si Gloria Macapagal Arroyo ay ipit na ipit, unti-unting si General Lacson, si Senator Lacson ang naipit. Sa halip na si Senator Lacson, malapit na niyang makorter si Gloria Macapagal Arroyo, si Senator Ping Lacson ang naging dehado ngayon. The hunter became the hunted. The predator became the prey. So at ang nangyari, to cut it short, nalagay sa alanganin si Senator Ping. Hindi lang si Ador Mawanay, naglabas pa sila ng mga testigo nila na dating mga tauhan, trusted ni Senator Ping Lacson ng mga ito. Alam nyo, nung head si Senator Lacson ng PAOK-TF, the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, ito yung task force habagat nun, may mga trusted siya ng mga tauhan dyan. If I can name a few, isa dyan si Cesar Mancao, isa dyan si Michael Ray Aquino, isa dyan si Glenn Dumlao, si Colonel Magtanggol Gatdula, at John Campos. Eto, trivial lang, si John Campos is from the Armed Forces of the Philippines, na DS, Detached Service, dyan sa PAOK-TF. Ito yung naging dahilan ng isa sa mga hidwaan ni General Lacson at si former delayed Chief of Staff Angelo Reyes. Dahil nung lumipat si John Campos from AFP, captain siya, nung napunta sa PAOK-TF, ang bilis ng promotion, naging like Colonel yata. Yan yung ayaw ni General Angelo Reyes, kaya may hidwaan sila ni Sir Ping. And eventually si John Campos namatay din, binaril dyan sa Parañaque. To cut the story short, nalagay sa alanganin si Sir Ping. Siya na ngayon yung nagdedepensa at humantong ito sa kanyang pagtakas at lumabas ng bansa. And then after a period of time, nung wala na si Gloria sa pwesto, bumalik si Sir Ping, inaabangan nila dyan sa Manila International Airport, lumapag siya dun sa Cebu at bumalik siya dyan sa Senado. Okay, kagagawan ito yung pagharap ng peking witness. Sabi ko peking witness kasi maski si former President Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congressman na naman, nandyan siya sa House of Representatives, umamin mismo na itong si Ador Mawanay, yung tumistigo laban kay Ping Lacson, ay isang fake witness, peking witness ito. Nag-imbento sila, nag-imbento ito si Mike Defensor ng peking testigo upang sa ganun maidiin si Ping Lacson. Okay, kaya hindi natin naiwasan, hindi maiwasan ng ating mga taga-subaybay, hindi maiwasan ng napakaraming Pilipino na andyan na naman si Mike Defensor. 20 years ago, nagdala na naman siya dyan ng hindi kilalang witness at idiniin si Ping Lacson. Ngayon, eto na naman, itong si Defensor Santiago, bigla niyan dinala na naman dyan si Orly Gutesa para to pinpoint and eventually to pin down Martin Romualdez dito sa flood control scandal. Kaya eto ngayon yung sinasabi nating Di Marcoleta and the Defensor connection. Hindi kaya na yung ginawa ni Mike Defensor something like 20 years ago, ito na naman yung gagawin nila. This time, it's no longer against Ping Lacson, but this time, this is against. Ang target na ngayon ay si Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mapalabas ng kampo ni BP Sara, dyan sa kampo ni Rodante Marcoleta, mapalabas nila na si Martin Romualdez ay siyang utak nitong flood control scandal, ang dali nang ikonekta ito dito kay BBM kasi unang-una, magpinsan sila. Biological cousins ang dalawang ito, magkapatid ang mga magulang. Pangalawa, the House Speaker is very close to the President. Huwag na natin pag-usapan yung magkamag-anak sila. Kung yung House Speaker ay may kinalaman dyan sa flood control scandal, most likely, alam ito ng Presidente. Ito yung dahilan kaya gusto nitong kampo, gusto i-single out na natin the purpose kung bakit
yung dahilan kung bakit dinala dyan ni Mike Defensor itong si Orly Gutesa ay para idiin itong si Martin Romualdez, at pag nandyan na, maidiin na si Martin Romualdez, ang dali nang i-connecta kay BBM. So, ito yung connection nila ngayon. Ginawa na yan ni Defensor, gagawin na naman niya ngayon, at ang magkatandem ngayon, itong si Senator Marcoleta at itong si Defensor, Mike Defensor. Okay, bakit sinasabi ng ating mga sumusubaybay dyan sa flood control scandal na parang inuulit lang ni Mike Defensor yung kanyang ginawa noon na pagtatanim, pagdadala ng fake witness dyan sa Senate? Kasi nga ganito, in fairness sa iyo, Sergeant Orly Gutesa, ang daming butas ng statement mo. Yan na yung sinabi ko noon kagabi. Idugtong ko lang, ganito yon. Sabi mo, nung malaman mo na yung palang pera na ipinapatransport sa'yo ni Saldico na boss mo ay mga pera na galing dyan sa iniimbestigang flood control scandal. Sabi mo na konsensya ka at gusto mong ilahad-lahat yung iyong nalalaman. Magkakilala na ba kayo ni Mike Defensor bago ka nagtrabaho dyan kay Saldico? O sige, pagpalagay na natin pareho kayong taga Quezon City. Pero you are a Marines officer. Dati kang nasa PSG. You are intelligence officer. Expert ka sa private security. Madali lang naman kumalas kay Saldico eh. Pero yung pagkalas is another thing dyan sa pupunta ka sa Senate para tumistigo at ang nilapitan mo, si Mike Defensor, very unlikely. At the very least, sana ang nilapitan mo dahil sabi mo galing ka kay VP Sara. Wala ka naman binabanggit na away yun ni Vice President Sara. Nung gusto mong lumantad at gusto mong idiin itong si Martin Romualdez, bakit hindi si VP Sara ang nilapitan mo? At diyan sa sitwasyon mo, dati kang Philippine Marines, dati kang intelligence officer, dati kang PSG. Bakit wala kang tinawagan maski sinong commanding officer sumunod sa Philippine Marines? Bakit si Mike Defensor? Question mark ito. Kasi si Mike Defensor is an ally of Gloria Macapagal Arroyo, Congressman Macapagal Arroyo, at alam ng mga Filipino na last year or 2024, si Gloria Macapagal Arroyo mismo nagplano para patalsikin nila si Martin Romualdez, at pag wala na si Martin Romualdez diyan sa House of Representatives, may isaalang nila yung impeachment